Kamusta mga amigo? Pag-usapan natin ang nilabas na bagong ranking sa NBA MVP race kung sino ang nangunguna at Anthony Davis, Brooklyn Nets daw ang biggest threat para maulit nila ang kampiyonato. Iyan ang ating pagkikwentuhan mga amigo, pero bago nga yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Ang first time NBA champion na si Anthony Davis ay nagkaroon ng interview kay Rachel Nichols at dito ay tinanong nga siya kung sino sa palagay niya ang biggest threat para sa kanila upang maulit ang kampiyonato. Ayon kay Davis, ang Brooklyn Nets daw ang team na talagang threat sa kanila, lalo na daw kayang umiskor ng Big 3 ng napakarami at lalo na pag sinamahan pa sila ng swerte. Ang trade kay James Harden papunta sa Brooklyn Nets ang lalong nagpalakas sa Nets upang mas maging paborito na dumiretso sa NBA Finals, pero hindi yun madali dahil napakarami ang malalakas na team sa East gaya na lamang ng Sixers, Bucks at maging ang Boston Celtics. Matapos talunin ng dalawang magkasunod na laro ng Cavs ang Nets ay bumawi naman ito ng 3 sunod-sunod na panalo na naglagay sa kanila sa ika-4 na ranking sa East. Mayroon na silang 12 wins at 8 losses. Samantalang ang Lakers ay dumanas din ng back-to-back na pagkatalo, una sa 76ers at pangalawa sa Detroit Pistons. Sila ngayon ay ikatlo sa standing sa West na mayroong 14 wins at 6 losses. Samantala, naglabas na ng ranking para sa MVP race bagamat napakaaga pa dahil nasa quarter point pa lamang tayo mga amigo ng season. Pasadahan muna natin ang ilang kategorya na nabanggit. Sa Rookie of the Year ay mukhang na-establish na ni LaMelo Ball ang kanyang sarili para makuha ang award na yan. Samantalang sina Mikal Bridges, Andrew Wiggins, DeAndre Hunter, Jeremy Grant, Christian Wood, Colin Sexton, Chris Boucher at Julius Randle naman ang naglalaban-laban para sa Most Improved Player race. Si Doc Rivers, Quinn Snyder, Tyronn Lue, Taylor Jenkins, JB Bickerstaff at Tom Thibodeau naman ang nasa top candidate para mapanalunan ang Coach of the Year. Napakahirap man na i-ranking ang mga superstar ng NBA dahil nga sobrang ang gagaling, halos wala ka nang itapon sa mga ito. Pero sabi nga kahit saan aspeto ay talagang may ranking na tinatawag kung sino ba talaga ang nangingibabaw. Kilalanin natin kung sino ba talaga ang nangingibabaw sa ranking bilang top 5 candidate na manalo ng 2020-21 Regular MVP Award. Linawin ko lang po mga amigo na ang cut-off ng ranking na ito ay last January 27 mga amigo. Gaya ng nakaugalian, unahin natin sa hulihan. Number 5, Kawhi Leonard. Isa sa rason bakit nasa ikalima si Kawhi dahil na rin sa nahahati ang boto nila ni Paul George. Ang iba ay pwedeng sabihin na dapat mas mataas ang ranking ni Kawhi. Maybe ang iba dyan ay nag-iisip na naglo-load management pa rin si Kawhi. Well, hindi na mga amigo dahil sa loob ng 18 games ay nakapaglaro siya ng 15. Si Leonard ay ang bukod-tanging na manlalaro sa liga na nag-a-average ng 25 points, 5 assists, 5 rebounds at 5 steals per game. Ang Clippers ay plus 10.1 points kapag siya ay naglalaro. Ito ang pinaka-the best mark out sa mga kasama niya sa MVP list. Lumalabas na sa bawat 100 position, ang Clippers ay plus 15 kapag nasa loob siya ng court at minus 7.6 naman kapag wala siya. Number 4, Kevin Durant. Si Kevin Durant ay naglalaro isa sa kanyang best season sa liga kung hindi ko alam kung may magtatalo pa about sa kanyang performance. Siya ay nag-average ng 30.1 points, 7.5 rebounds, 5.8 assists at 1.4 blocks per game. Pangalawa sa buong liga pagdating sa scoring. Matapos ang 18 months na pamamahinga dahil na rin sa injury ay bumalik siya na gaya pa rin ng dati. Ang laruan hindi man lang nangalawang mga amigo. Si Durant ay hindi naman nililimitahan ng Nets ang mga minuto kung saan ay nag-a-average nga siya ng 32.2 minutes pangalawa sa kanyang buong karera. Tumitira siya ng 52% from the field at 45% naman sa 3-point area. Grabe kataas mga amigo at napaka-efficient. Si Durant ay nakakaroon ng 130.8 points per 100 shot attempts at 59.3 effective field goal percentage. Ang Nets ay plus 12.8 points per 100 position kapag siya ay naglalaro at minus 7.6 kapag hindi siya naglalaro. Siguro marami ang magtatanong kung maaapektuhan ba yan ng pagdating ni James Harden. Mahati kaya ang kanilang boto? Well, yan yung mga tanong na hindi pa natin masasagot. Alamin na lang natin as the season continue. Number 3, Nikola Jokic. Si Nikola Jokic ay naglalaro sa kanyang best season at marami siguro ang magtatalo na dapat nasa taas siya ng ranking
Yun ay kung ang Nuggets ay mas mataas ang kanilang winning records sa 10 wins and 7 losses. Paalala ulit, ito ay nakabase noong January 27, Wednesday. Si Jokic ay pang-apat sa buong liga pagdating sa assist dahil nga nakita na ng mga coach na hindi mo basta-bastang pwedeng i-double team si Jokic dahil isa siya sa best passer. Kaya naman dahil dito ay na-unlock ang kanyang scoring ability dahil bibihira na ma-open ang kanyang mga kakampi dahil bihira na rin siyang i-double team. Si Jokic at si Luka lamang sa liga ang nag-a-average ng 25 points, 9 rebounds at 9 assists per game. Si Jokic ay isa sa tinuturing na dangerous playoff player sa liga at ngayon siya ay nagkakaroon ng best regular season game sa kanyang buong karera. Si Jokic ay nag-a-average ng 25 points, 11.9 rebounds at 9.3 assists per game. Number 2, LeBron James. Si LeBron ay hindi na nananalo ng regular MVP simula noong 2013 at yan ay pwedeng magbago ngayong season. Every season ay nasa MVP conversation si LeBron James and the only player in this generation na sinasabing GOAT or greatest of all time comparing to Michael Jordan. Palagi nga nai-snub ang pangalan ni LeBron James sa MVP award. Last season ay nagtapos siya pangalawa kay Giannis Antetokounmpo who recently win the back-to-back MVP award. Si LeBron James ay 36 years old na ngayon at naglalaro siya sa kanyang 18th season sa NBA and still the best player in the world. Kapag si LeBron ay naglalaro na wala si Davis, ang Lakers ay plus 6.8 points per 100 possession at kapag si Davis naman ang naglalaro at wala si LeBron, ang Lakers ay minus 3.5 per 100 possession. Si LeBron ay nag-a-average ng 25.2 points, 7.9 rebounds at 7.4 assists per game. Isa lang naman ang bukod-tanging player sa liga na nag-a-average ng 25, 7, 7 at 40% sa 3-point shooting. Grabe kung kailan nagkakaedad na, mas lalong gumagaling. Siya ay nagkakaroon ng 6.6 3-pointers per game. Kapag nagpatuloy ang ganyang laruan at nagtapos sila sa number 1 seed, ay hindi malabo na maiuwi niya ang kanyang panglimang MVP award. Number 1, Joel Embiid. Ang Philadelphia 76ers ay may 12 wins at 2 losses nang si Embiid ay naglalaro. Ngunit kapag wala siya, 0-4 mga amigo, hindi na nanalo ang Sixers. Again mga amigo, ang cut-off nito ay last Wednesday, January 27. Ngayon kasi ay meron na silang 13 wins at 6 losses at nasa top 1 sila sa Eastern Conference. Ang Sixers ay na-outscore nila ang kalaban ng 11.9 points per 100 possession when Embiid is on the floor. At na-outscore naman sila ng kalaban ng 10.2 per 100 possession kapag hindi siya naglalaro. Si Embiid ay pang-anim sa ranking pagdating sa scoring, averaging 27.7 points at pang-8 sa rebound, 11.5 rebounds per game, while shooting 55% from the field, kasama pa ang kanyang 40% from 3-point area sa loob ng 3 attempts per game. Si Embiid ay mayroong napaka-efficient na percentage sa mid-range kung saan mayroon siyang 58.2% ayon sa NBA.com. Siya lang naman ang nangunguna among players taking at least 2 shots per game. May isang player na napaka-efficient pagdating dyan. Walang iba kundi si Kevin Durant na mayroong 50.6% shooting between sa free throw line. Kaya kapag ikaw ay tumitira ng 8% more than Kevin Durant did, plus ikaw ay 7-foot center na dinudumina ang defensive ends at ang team kung saan ka naglalaro ay nasa top ng Eastern Conference, ay paniguradong ikaw ang frontrunner para sa MVP award. Kaya si Joel Embiid ay naging top 1 sa ranking ngayon. Napakarami pa ang magagaling na hindi nakapasok sa top 5 ranking gaya na lamang na Stephen Curry, Jaylen Brown, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Donovan Mitchell, Damian Lillard, Paul George at si James Harden. Yan lamang mga amigo ang ating NBA updates. Kung may opinion ka ay isulat lamang ito sa comment section at aking babasahin yan. At maraming salamat sa mga solid na RD Sports TV supporters natin dyan na walang sawang sumusuporta. God bless mga amigo and keep safe.